Magandang umaga sa inyo, Pilipinas. Good morning, everybody. Good morning, everybody. Ako ay live na naman. Gaya pa rin ng dati. Magandang umaga sa inyo, Pilipinas. Mamaya meron akong event, so medyo mabilis lang itong live na ito. Meron akong event mamaya para dun sa mga negosyante. Hindi ko na lang muna sasabihin kung saan, kasi baka dumagsa naman kayo ron, sobrang dami nyo yung pangalang nag-send sa akin ng nag-send sa akin ng message. Walang yan, nasa 60 plus na yung mga nakuha ko yung palang mga nakuha ko pa lang. Pero yung mga hindi pa nakukuha, lalampas ng 200, 300 mga negosyante yung gustong pumunta. Partida na, short notice pa yun. 2 araw lang ang preparation. Ako naman, mahilig naman ako sa impromptu Isa sa mga na-enjoy ko yun sa buhay yung impromptu conversation with people, regardless of the number. Kahit gaano pa karami, mahilig talaga ako sa impromptu. So, isa sa mga strengths ko yan nag-e-enjoy talaga ako sa impromptu. Kasi kapag ka-impromptu, dama mo ramdam na ramdam mo kapag ka-impromptu versus yung pinag-isipan ng matagal tas in-script pa. Pagka naka-script, minsan okay, sige, pwede rin naman kasi may mga tao magagaling sa script pero ako diretso, hindi talaga ako magaling sa script. Hindi talaga. Wala, isa sa mga weaknesses ko yung script. Ang forte ko talaga impromptu. Public speaking, impromptu. Yung scripted, hindi para sa akin yun. I have come to realize that mula nung lumitaw ako sa social media, sinubukan ko na mag-scripted. Ang pangit na lumabas, yung corny Ang corny na labas kapag ka-scripted So, bibilisan ko lang ng konti. Sige, start na tayo. Kasi matutulog pa ako mamayang hapon pa yung event So yung mga gustong umakyat sa live, welcome kayo na umakyat sa live. Pero bilisan lang natin ng konti. Siguro mga 30 minutes lang ito mahigit. At most 30 minutes. About 45 at most. Hello sir, maganda ba yung online business? Kasi may nag-i-invite sa akin. Putang ina, tigilan nyo yan. Yung mga nag-i-invite sa inyo, tangina halos lahat dyan scammer. Gumawa na lang kayo sarili nyo sistema. Aralin nyo ng husto, kayo mismo yung gumawa. Hindi yung tangina, ang hilig nyo dyan sa mga pa-invite na ganyan. Tangina, utu-utu naman kayo masyado. Kukunin yung pera nyo, kayo naman si tanga, bibigay nyo naman. Ulol. Tapos magre-reklamo kayo sa akin, mag-PPM kayo sa akin, sabihin nyo, niloko kayo. Hindi kayo niloko, tinangahan nyo. Alam nyo, nang manluloko yung mga tao na yan diba? Ganda ba yung online business? May nag-i-invite sa akin. Kung talaga maganda yung online business, mag-i-invite yan? Masasaturate ang merkado. Pilipinas, matuto ka. Pag nakikita mo nag-i-invite sa'yo, alam mo na, may diferensya, may problema. Bakit kayo ni-invite para kailangan yung pera mo? Masasaturate ang merkado kung ang dami-dami nyo nang nandyan. Anyways, sige, akit muna tayo ng ayan, sige. Para medyo tayo ng konti. Yung mga gusto umakit sa live, ito yung Pata Square. Bilis na. Good morning, brother. Ay, teka, wala pala yung speaker ko. Yan lang, okay. Good morning, brother. Taga saan ka? Brother, good morning. Taga saan ka? Hello. Good morning, brother. Taga saan ka? Narinig mo ako? Malakas. Taga saan ka? Ako? Narinig mo ako, brother? Malakas, brother, malakas. Oo, naririnig kita. Paulit-ulit ko nang sinabing malakas. Sige, game, tuloy tayo. Taga saan ka? Taga Sorsogon, brother. Okay, sige. Ano tanong mo, brother? May tanong lang ako, brother. Na konting tanong lang. Parang biglang ko pa utak ko, kakagising ko lang. Sana bumira ka muna ng kape. O sige, brother, tuloy. Matagal sige. na ako, brother, nag-iintay sa'yo na sinasadya ko, brother, na magising ng maaga. Kaso, lagi akong nalilate na pag nakita ko,
ilang minute muna bago ka nagtigil sa pag-live. Mm. Brother, kumusta brother? Eto, kulang ng konti yung tulog ko. Tapos medyo nilalagnat ako. Ang pangat ng trip ng katawan ko eh. Pagka ganitong panahon kasi, ito yung panahon na masarap matulog, masarap kumain ng noodles, masarap kumain ng tuyo, sasawsaw mo sa suka, tapos may konti kang toyo at saka kalamansi, tapos lalagyan mo yung kanin mo nun. Ang trip Brother, ng katawan ko, imbis kumain ng masarap, putan, lagnatin, yun ang trip ng katawan ko. Wala akong ganang kumain, tapos nilalagnat-lagnat ako pagka ganitong panahon. brother, ano po ba Ano ibig mo, brother? sabihin brother? Salamat, appreciate yun. Thank you. Brother, Yo. ano ba ibig sabihin ng tabaan yung utak sa paaralan o tabaan yung utak sa dito sa tunay na buhay? Ganda. Ganda ng tanong mo. Ibig ko sabihin doon sa tabaan yung utak, kung ano man yung topic na interesado ka, o kung ano man yung hanap buhay na gusto mo, o kung ano man yung bagay na gusto mo sa buhay, i-research mo ng gusto. May internet na tayo, o kung wala ka mang access sa internet dahil taga-bundok ka, which is hindi most likely, kahit naman taga-bundok ka, may access ka pa rin sa internet. Kasi nakikinig ka sa akin ngayon na pwede ka naman magtanong doon sa mga taong nakarating doon sa mga bagay na gusto mong marating sa buhay, sa kanila mo na itanong diretso kung paano sila nakarating doon, para hindi mo na kailangan mag-trial and error. Kasi Tapos, kung sa ma-cut na rin yung corners nung ang tawag nila learning curve. Kesa pagdaanan mo pa yung mga bagay na kailangan mo pagdaanan pag nag-trial and error ka, na pumapalpak ka, mayat maya, di itanong mo na lang doon sa mga talagang nakakalam o i-research mo sa internet. Yun ang ibig ko sabihin na tabaan mo utak mo. Gamitin mo rin ang common sense at the same time. kasi kung sa kasi kung sa paaralan bro, mahina din ako bro eh. Lagi namang merong mga areas na mahina ka eh. Pero may mga areas din na malakas ka. Yung mga areas na malakas ka, dapat alamin mo yun. Yung mga areas na mahina ka, alam mo naman na kung saan ka mahina eh. Pero dun sa mga areas na malakas ka, yun ngayon yung bombahin mo, bugbugin mo ng gustong umalam ng mas marami pa dun sa mga malalakas ka. Para trickling down your strengths. Tapos being competent na lang dun sa mga bagay na hindi ka masyadong magaling. Katulad halimbawa sa akin, hindi naman ako sobrang galing sa math eh. Meron akong konting alam sa math, pero hindi sobrang galing sa math. Ang forte ko, logic. Ang forte ko, impromptu public speaking. Ang forte ko, konting philosophy, konting religion. Doon ako ngayon nag-i-stick doon sa mga bagay na kabisado ko. Kaya tinan mo, pansinin mo, hindi ako masyadong mahilig na calculations dito. Kumakalkula ba ako sa inyo? Nakikigamit nga ako ng calculator sa mga katabi ko kapag ka nandito ako at nakalive at may kailangan kwentahin. Bro, Diba? Muslim ka bro? Hindi, brother. Secret mo lang yun brother ha. Okay. Sabihin ko ron. Doon tayo sa tanong mo, brother. Go, follow-up question. Brother, tanong ko lang pala brother. Bakit brother sabi nila brother masama daw mag mura. Ano ba ibig sabihin ng putang ina? Generally, yung salitang putang ina, ibig sabihin, ang ina nagpuputa. Pero sa Pilipinas, naging common expression yan ng mga tao na meron pang ruling ang Supreme Court na hindi mo pwedeng idemanda ang kahit na sino pag sinabihan ng putang ina. Naging naging common na expression yan ng mga Pilipino. Ako naman, in my case, I am not using it as a form of maligning people. I am using it as a form of catchy phrase, kung tawagin nila sa social media, hook kung tawagin, para makuha ko attention ng audience ko. Yun ang dahilan kung ba't ko ginagamit yung salita na yun. Alam ko kasi kung ano gagawin sa attention ng audience eh. Alam ko eksakto anong gagawin sa attention ng audience. Pero kailangan ko munang makuha yung attention ng audience bago ako may magawa sa attention ng audience. Kuha mo yan, brother? Apo, brother. Kasi halimbawa, nasabi mo nung nakaraan na kapag yung magulang na sabi mo na umaasa sa anak, sabi mo putang ina. Totoo, sinabi ko talaga yun. Di ba ibig sabihin ng Di ba ibig sabihin ng puta, bro? Sa Espanyol, pukpuk. Kung gusto mong mag-stick dun sa eksaktong meaning talaga ng salita, sasablay talaga.
Pero kung titignan mo, yung mismong sinabi ng Supreme Court na nasa Pilipinas tayo, ang sinabi ng Supreme Court, it is a form of expression. Hindi nga pwedeng idemanda ang kahit na sino dahil lang sinabing putang ina. Kung naiintindihan mo yung Uh, konsepto, di wala tayong magiging problema. Ganun yung konsepto. Naintindihan ko, bro. Thank you very much. Okay. Follow-up question, brother. Bakit pala, brother, yung iba, brother, nayayabangan sa'yo? Kasi pag nagsasalita ka, lagi yung kilay mo, parang naka Robin Padilla. Kahit Ano? yung Maganda pagkilos yung mo, tanong. brother, yung Hmm. pagkilos mo, brother, sinasadya mo po ba yan o hindi naman? Minsan sinasadya, minsan hindi. Kasi, Ganito lang kasi ako, lumaki talaga ako sa squatters area. You have to understand my background. Ang background ko, lumaki ako sa squatters area. 18 anyos ako. Na squatter na talaga pinanggalingan ko. Ganito kami makipag-usap, ganito din kami makipaghuntahan sa isa't isa. Pagka nag-aaway, ganito din na itsura. So, generally, you have to understand that na ang background na madami, pinanggalingan ko talaga ay galing talaga sa mahirap na lugar. Although, hindi mahirap si Uncle, 17 anyos pabalik, kasi namatay si Uncle, 18 ko eh. So, kilala mo 17 po ba, anyos pabalik. kilala mo po Okay ba, naman, may pera. brother, Dahil lang, brother, sagutin ko muna yung tanong mo, huwag muna akong putulin. Kasi hindi lang ah, naman ikaw yung mag-isa yung may gustong makaalam nun tungkol doon sa tanong mo eh. Gusto rin malaman ng iba yun. Ngayon, sige, going back sige. sa sinasabi ko, 18 anyos pabalik, ah, may pera si Uncle, okay yung pamilya, well-mannered at the same time. And 18 anyos, paabante, nasadlak ako sa squatters area eh. Natutulog ako sa kalsada eh. So, wala naman akong choice kundi maki-adapt. Eh, dun sa haba ng panahon na nasa squatters area ako, naka-adapt nga ako ngayon. Tapos, tsaka ako na-realize, mas maraming tao yung mahirap kaysa mayaman. So, mas nakaka-reverberate yung mga paraan ko ng pananalita sa mga mahihirap dahil yung mga mahihirap talaga target audience ko. Ang target audience ko, yung walang pera, yung walang pangbayad, yung walang kahit na ano, yung hirap na hirap sa buhay at kailangan ng tulong. Yun ang target audience ko. Ngayon, that being said, alam mo na kung bakit ganito yung bunganga ko, alam mo rin kung bakit ganito yung demeanor ko, ang tawag nila ron mayabang. Hindi mayabang ang tawag ko doon, ang tawag ko doon, arugante. Ang demeanor ko, arugante. Hindi mayabang. Kasi ano ba ibig sabihin ng mayabang? Yung mayabang, nagsasalita ng mga bagay na hindi totoo para pataasin social standing niya. Eh wala naman akong mga bagay na sinasabing intentionally eh hindi totoo, tapos ang dahilan nun eh para pataasin lang yung social standing ko. 'Di ba? Hindi ako interesado sa social climbing, kung di mo napapansin. Ako yung isa sa mga influencer sa social media na hindi yayabang-yabang ng mga sports car, ng mga relo, ng mga kung ano-anong kaletsyehan ng mga putang inang bobong influencer sa social media. Yan, mapapansin mo. Mapapansin mo yun. Ako, ang pinopromote ko, katalinuhan, katinuan, katikasan ng mga lalaki, ang mga babae maging responsable, ang mga lalaki maging matitino. Yan ang ipinopromote ko eh. Magtapos kayo ng pinag-aralan dahil importante ang diploma dahil nasa Pilipinas tayo. Huwag kayong maniniwala sa mga putang inang siraulo na kesyo hindi na wag na raw ikang kumuha ng diploma, dumiskarte na lang. Yan ang pinopromote ko sa social media eh. So you have to bro, understand the bottom line of things. Ngayon, yung mga tao na I have come across to them as someone na mayabang o arrogante, then it is a mission accomplished. Kasi gusto kong kunin ang atensyon ng mga tao eh. At ang pinakamabilis na paraan para makuha mo atensyon ng tao, ang tawag rage bait. Rage bait. Yung tunog ng kayabangan, yung tunog ng kaarogantehan, yung tunog ng galit, madaling makakuha ng atensyon ng mga tao yan. A good public speaker understands his audience very well. At ang audience ko, ang majority ng audience ko, mga mahihirap na tao, and I prefer it that way. Yung mga mahihirap, yung mga walang pera, walang pambayad, ayaw rin lang naman sa inyo ng mga influencer, ng mga siraulo, dahil wala nga kayong pambayad sa kanila, dahil nga mahal ang serbisyo nila, akin na lang kayong lahat. Tulungan ko kayong tumalino. Ngayon, kung saan nyo gustong gamitin yung pera, I strongly suggest gamitin nyo sa katinuan para ma-convert mula sa pagiging pera o kayamanan dito sa buhay na to, papunta sa kayamanan, papunta sa kabilang buhay. Kasi kung hindi nyo napapansin, tayong mga tao na mamatay tayo. At hindi habang buhay tayo, hindi habang buhay malakas tayo, malinaw ang isip natin, you have to invest in your afterlife. Kung hindi ka naniniwala sa kabilang buhay, at least man lang magkaroon ka insurance. Baka kasi sakaling may kabilang buhay pala. Yun ang sagot ko. Follow-up question, brother.
naniwala ako bro sa tunay na buhay kasi pag hindi ako naniwala, baka kamentyero tayo niyan. Oo. Sa akin, hindi naman ganun ka ano eh. Ate mo, ito ibig sabihin kayabangan. Ate mo. Sabi ni Brain Rot TV. Kaya tama talaga yung, tama yung pangalan niya, Brain Rot TV. Kaltokan kita eh. Diba? Yan ang kayabangan. Nagsasalita ka ng mga bagay na hindi mo kayang gawin para pataasin yung social standing mo. Feeling mo, pinataas ng pagkatao mo yan, Brain Rot TV. Nandito ako ngayon sa Domsa Viewpoint sa Angono, Rizal. Domsa Viewpoint sa Angono, Rizal. Pwede kang pumunta rito ngayon na Yung mismo, Angono, Brain Rizal. Rot TV. Aantayin Yung Angono. kita kung darating ka rito para kaltukan ako. Follow-up question, Malapit ba brother. yun sa Taytay? Malapit ba yun sa Taytay, bro? Nasa taas lang ng Taytay ito. Katabi lang mismo ng Taytay. Bakit bro, tawag nito? Pag naririnig nila yung sinasabi mo kasi nagsasalita ka nga, sinasabi nila, pabida ka daw, madali ka daw, ganyan daw yung mga tao na madaling ipapatay, sabi nila. Nagtataka nga ako eh, madali para sa inyo sabihin yung tungkol sa pagpapatay, ni isa naman sa inyo, walang gumagawa ng trabaho. Diyan ako nagtataka eh, tatapang na itong mga putang inan to sa social media, type kayo ng type ng kung anong baho at tain ng utak ninyo, tapos sasambulat naman pala kayo kapag kapanahon na para patunayan yan. Ang tagal ko nang nag-aantay ng papatay sa akin eh. Tingnan mo, dito sa lugar na to, wala akong kasama rito ngayon eh. Mag-isa lang ako rito. Pakita ko sa inyo, mag-isa lang ako rito. Nakikita ko yung buong lugar, mag-isa lang ako rito. Ako lang talagang mag-isa sa buong lugar na to. Nag-aantay ako sa inyo, napapatay sa akin. Nandito ako sa Domsa Viewpoint sa Angono, Rizal. Hanggang ngayon, antay pa rin ako ng antay ng gagawa ng trabaho. Mga puki ng inan yung mga bobo kayo, na mga matatapang lang kayo sa pagtatype. Nandito ako sa Domsa Viewpoint. Domsa Viewpoint, ulitin ko, Domsa Viewpoint sa Angono, Rizal. Madala kayo ng maraming baril ninyo, madala kayo maraming tao, maraming bala kasi pumapalag ako. Hello, Hindi lang bro, ako pwede magpakamatay, hello, pero bro. excited na ako sa kabilang buhay. Hello, Excited na ako sa kabilang buhay, pero bobo ako sa mga putang ina ninyo, na mga banta kayo ng bantang papatayin ninyo ko, puputulin nyo titi ko, papakain nyo sa akin, kakaltokan nyo ko. Asan na kayo? Asan na kayo? Bakit puro kayo type? Ang tatapang yung mag-type, hindi nyo kayang gawin sa tunay na buhay eh. Mag-isa lang ako dito, pumunta kayo rito ngayon. Mga kalahating oras, nandito pa rin ako. Bilisan nyo na lang, magmotor na kayo, bilisan nyo, pumunta kayo rito. Bro. Ano yan, brother? Follow-up question. Bago ka bro magpapatay bro, tanungin kita bro, nakatira ka na ba ng babae? Brother, invalid yung question. Walang pakinabang ang taong bayan doon sa tanong mo. Joke lang. Doon tayo sa may pakinabang sa'yo at saka sa mga tao. Sorry. Bro, bakit bro? Pinapatulan mo sila bro? Pumapatol ako kasi wala namang mas dakilang kamatayan kaysa doon sa pinatay ka ng mga tao dahil nagsasabi ka ng katotohanan. Diba? Walang mas dakilang kamatayan. Kung makakapili na rin lang naman ako ng kamatayan ko, pipiliin ko na patayin ako ng tao. Hindi ko gustong mamatay sa kalsada na nagmamaneho ko ng motor o ng kotse, tapos nabangga ako, tapos wasak yung ulo ko, o natutulog lang ako, tapos hindi na ako nagising, o inatake ako sa puso, dinala ako sa ospital, ang tagal pa bago ako namatay, o tipong parang na-stroke ako, tapos lantang gulay pa ako, tapos hatakata ko isang parte ng katawan ko. Hindi masarap na kamatayan yun. Ang pinakamasarap na kamatayan, binaril ka ng kung sino man, o pinugutan ka ng ulo, yun ang pinakamasarap na kamatayan. Dahil sa pagsasabi ng katotohanan at dahil sa Panginoon. Ako bro, hello. Excited nga ako eh. Hanggang ngayon, wala pa rin gumagawa ng trabaho eh. Tangina, kaduduwag ninyo mga putang inan nyo. Nagtataka talaga ako eh. Ang daming death threats, ang damakmak. Kung nakikita nyo lang yung inbox ko eh, parang halos 3 yata sa isang linggo kung magka-death threat ako. Hanggang ngayon, wala pa rin gumagawa ng trabaho, putang ina. Kabobobo nitong mga putang inan to. Hindi kayo marunong pumatay ng tao. Ang tatangan nyo naman. Hanggang bunganga lang kayo, hanggang buladas lang kayo. Ang dami niyong pinagsasabi tungkol sa akin, tapos hindi niyo naman pala kaya yung mga pinagsasabi. Follow-up question, brother. Bro, nakuha ko na rin yung pati yung pagmura mo, hala ako nito sa simbahan. Simple lang naman eh. Ang buong mundo, merong mga bagay na makakabuti para sa'yo, may mga bagay na makakasama para sa'yo. Ibig mo sabihin sa dami ng katinuan na inilabas ko sa social media, yung pagmumura ko pa yung nakuha mo, pambira ka naman talaga.
Pero bro, alam ko na yung kung ano yung sasabihin ko doon, ipapaliwanag ko sa kanya. Mm. Sasabihin ko, hindi masamang sabihin ang Hindi, brother, magkaiba gago. tayo. Magkaiba tayo. Ako, social media influencer, ikaw hindi. Private entity ka eh. Pag kinopya mo yung katulad ng pagmumura ko, katangahan sa panig mo yun. Yung sa akin, ginagawa ko yun para makuha ko atensyon ng mga tao. Ikaw, pag ginawa mo yun, para lang kunin ang atensyon ng kausap mo, katangahan yun sa panig mo, brother. Pwede mo naman makuha Tama. yung atensyon ng kausap mo nang hindi ka nagmumura eh. Diba? Sabi mo, hindi ba ikaw, Chester, o magagawa mo rin naman yun? Oo, magagawa ko rin yun. Pero ang target audience ko, yung mga nasa ilalim ng lipunan at nagre-reverberate sa kanila ng husto yun. Eh, hindi naman gano'n ang Binabangga mo target audience mga mo. Target audience mo, binabangga mo kaibigan mo mga lang, mga influencer. kakilala mo lang, kung sino Binabangga mo pamilya mo. mga influencer. Okay ka na, brother? Binabangga mo brother mga influencer ano. Oo. Follow-up question, brother. Brother. Kung hello. Ito pa, isa pang bobo. Harold Benot. Sabi niya, unprofessional attitude daw. Bobo ka lang talaga, Harold. Ano ba ibig sabihin ng professionalism? Di ba? It's choosing your actions and words based on how people will react on it rather than based on how you really feel. O baka hindi mo alam kung ano ibig sabihin ng salitang professional. Pinipili ko yung mga salita ko para maramdaman eksakto ng audience ko yung gusto kong iparamdam sa kanila. Pero dahil bobo ka, hindi mo alam kung ano ibig sabihin ng professionalism. This is professional, stupid fuck. Anyways, follow-up question, brother. Bakit brother maraming kupal hindi na lang nakikinig sa iyo na may matutunan pa? Siguro dahil isa yung masakit kasi ako magsalita. It takes some time bago ma-convert ang isip ng mga tao from being someone na total stranger papunta sa galit sa akin dahil sa tono ko at saka sa mga pananalita ko. Sama mo na rin pati pagpili ko ng salita at pagtatahi ko ng mga salita para makabuo ng idea na dumarating sa kanila at hindi nila gusto yon. Tapos, paglipas ng panahon, dahil hindi nila gusto yun, makaka-create ng galit sa kanila yun. Tapos magagalit sila dahil masakit ako magsalita, natatamaan sila, o baka talagang busalsal lang talaga yung bunganga ko sa pandinig nila. Tapos pag nagalit sila, regular sila magko-comment, regular sila manonood. Tapos paglipas ng ilang panahon, they will understand that I fucking make sense. Tapos pag na-realize nila, nag-make sense na ako, hindi pa magiging fans yung mga yan. Magiging audience lang yan, regular viewers lang. Neutral lang, kumbaga. Tapos tsaka pa lang mata-transition from being pessimist to being optimistic tungkol sa mga bagay na sinasabi ko. And some of them will agree with me. Tapos pagdating ng panahon na ma-agree na sila sa karamihan ng mga bagay na sinasabi ko at sobrang konti na lang ng mga bagay na hindi sila ma-agree, then I have converted those people from being my bashers to being my fans. Yun ang sagot ko ron. Follow-up question, brother. Okay ka na? Brother. Mm-hmm. Totoo ba brother na kahit kahit bata o matanda bro, wala sa edad bro yung pagiging tama bro? Totoo yun. Wala sa edad ng pagiging tama. Minsan bata ka, tama ka. Minsan naman matanda ka, tama ka. Minsan parehas na bata at saka matanda, mali. Wala sa edad ng pagiging tama. Bro, nakikita ko kupal eh. Anyways, kuha muna ako ng bago, brother, kasi medyo maikli lang yung oras ko eh. So, since nakarami ka naman na ng tanong, okay na muna yun for now, ha? Sige. Okay. Thank you, brother. Bye-bye. Victor Carpio. Kuha muna tayong bago. Limitado lang yung oras ko eh. Baka siguro maximum lang na 1 oras talaga ako rin sa YouTube. Sandali lang talaga. Sa mga nakapollow sa akin, paki-share nyo nga muna tong post na to. Alam nyo naman eh, wala naman akong perang kinikita rito eh. YouTube at saka Facebook. Alam nyo naman, wala akong kinikita rito eh. May pumapasok na pera, pero hindi mo makukonsider nakita yung kulang pa yun para sa puhunan dito. Ha? Victor, ikaw na. Halika na. Type ka pa ng type dyan. Ikaw na inaakit ko, Victor. Bala ka, ayaw mo. Next na. Alvarado Dexter. Okay. Ay, may importanteng tanong daw si Alvarado. Na, go na, akit na. Alvarado, go. Oy, thank you. May nagbigay ng 10 stars.
Hindi ko na naman makiklaim yun. Wala naman kasing bank account na naka-associate dito sa Facebook. May pera nga yung mga nabibigay ng stars. Anyways, good morning, brother. Taga saan ka? Brother, good morning. Taga saan ka? Hello, brother. Hello. Taga saan ka? Taga Cubao lang, Brad. Gutolan. Okay. Ano tanong mo, brother? Ano, isang tanong lang, brother. Okay. Dati may umpisa kasi akong sabihin natin ng negosyo ba? Negosyo. May umpisahan akong negosyo. Okay. Parang nakikita ko kagad siya na mag-fail yung negosyo. Tapos parang pinanghihinaan kagad ako ng loob. Ano yung pwede mong may payo sa akin para magtuloy-tuloy? O kaya pwede kong gawin para hindi pang hinaan ng loob. Teka. Nakikita mo na mag-fail yung negosyo? Oo, kasi parang bago lang ako. Baga, sinubukan ko lang kasi gawa ng subok lang. Ganun, sugal lang ba? Sinugalan ko lang. Kung alam mong lakas lang ng loob ang kailangan mo, hanapin mo kung saan manggagaling ang lakas ng loob, brother. Kung alam mong lakas ng loob lang ang kailangan mo. Pero kailangan mo rin ungkatin kung nagme-make sense pa ba na ituloy yung negosyo. Kasi may mga negosyo, hindi lakas ng loob lang ang kailangan. Kasi may mga paluging negosyo talaga. Kung alam mong palugi yung negosyo, talagang wala talagang customer, puta matuto ka, brother, sara mo na. Hindi sa dinidiscourage kita sa pagnenegosyo, pero mas okay na yung meron ka pang round 2, pag nahimasmasan ka dun sa lahat ng mga pagkakamaling nagawa mo nung una, kesa completely naubos lahat ng pondo mo. Tapos wala ka na ngayon, tapos ipit ka na ngayon, tapos kailangan mo na uli mag-empleyado, tapos tadtad ka pa ng utang. Opo. You have to be logical, brother. Ang negosyo hindi nadadaan yan sa palakasan lang ng loob, hanggang dun lang, palakasan lang ng loob. Hindi nadadaan sa ganun yan. Kailangan mo rin maging logical dyan. Kaya nga yung mga iba, tatawa ako eh. Puta, kailangan daw ikaw lumabas sa comfort zone. Kailangan mo lumabas sa comfort zone. Okay, paano ba yung paglabas sa comfort zone? Kailangan mag-business ka. Paano pagbe-business? Sasali ka sa amin, bibigay mo yung pera mo sa amin, payayamanin ka namin. Putang ina. Ganun pala yung pagbe-business, ano? Bibigay mo yung pera mo sa kanila, payayamanin ka nila. Ulo po. No. Inang yan. Hindi lahat ng bagay, brother, nadadaan sa palakasan ng loob. May mga bagay, you just have to face the consequence of your actions and you have to face the consequence of your incorrect decisions. Bakit naging mali yung mga decision? Kasi bago ka pa lang, nagpa-practice ka pa lang. And it's okay na malugi kapag bago ka pa lang. Hindi mo alam kung gaano karaming negosyante, yung mga nagsimula sa sobrang daming lugi muna bago sila pumaldo sa negosyo, brother. Minsan, matuto ka ng konsepto na let me teach you a concept para sa akin. Ito ang konsepto ko sa negosyo. Ang konsepto ko sa negosyo, means of income lang yan. Means of income. Parang laruan ba? Laruan. Ano ngayon ang gagawin mo pagka nasisira na ang laruan? Ang laruan, pag nasisira, magtatanong-tanong ka kung paano ayusin. Pag hindi kayang ikaw mag-aayos, hindi ka ng tulong sa iba para ipaayos yung laruan mo. Tapos pag talagang alam mo nang hindi na kayang ayusin, pwede mong ibenta sa iba, baka sila kaya nilang ayusin yun, o ilaglag mo na yung mismong negosyo. Ang negosyo parang laruan. The sooner na maintindihan mo yung ganong konsepto, the sooner na maiintindihan mo na hindi panghabang buhay lahat ng sinisimulang negosyo. May mga negosyo talagang bound, destined para bumagsak. And that's okay. Bakit? Sino namang nagnegosyo ang kahit kailan hindi ka naging tanga paminsan-minsan? Nagnegosyo ka, kahit kailan hindi ka naging bobo paminsan-minsan. Nagnegosyo ka, kasi simula mo pa lang at pinakaunang negosyo yan, biglang paldo kagad, talagang sobrang galing mo na kagad. Hindi ganun, brother. Kailangan mo talagang pagdaanan yung mga failures para maintindihan mo kung saan ka pumapalpak, saan ka bumabagsak. Minsan, yung kababagsakan mo, hindi sapat para ibagsak yung buong negosyo. Pero minsan, bangkarote talaga yung negosyo dahil sa kababagsakan na nangyari. Nagkamali ka ng posisyon ng lugar, o nagbabayad ka ngayon ng pwesto, tapos tago yung lugar, tapos di mo alam paano yung ma-market yan. Alam mo, babagsak talaga yan. Ganun. Ngayon, natuto ka na, or moving forward, alam mo na alin lang sa dalawa. Either ilalagay mo sa tagong lugar, pero bobombahin mo ang marketing mo, para malaman ng mga tao nag-i-exist ka dun sa tagong lugar na yon, o ilabas mo sa highway. Ganun, na parang isang daan, nakikita na kagad ng mga tao yan. O, ito pala, meron pala rin yung tindahan ng kung ano man. Tindahan ng condom. Bala ka na kung ano may tinitinda mo. Ganun. O nakuha mo yung konsepto, brother, na kailangan mong maintindihan kung saan ka nagkakamali, kung saan ka pumapalpak. Ang negosyo, hindi lahat ng pagkakataon, puro lakas lang ng loob yan.
Kailangan mong alamin kung saan ka pumapalpak, kailangan mong alamin kung saan ka bumabagsak, tapos kailangan mong tapalan yung mga butas na yun ng tamang pantapal sa butas. Sana maunang matapalan yung butas bago maubos ang pondo mo. Nakuha mo yun? Nakuha, brother. Nakuha ko. Yun na mismo. Ganun mismo kailangan mong gawin. Kesa lakas-lakas lang ng loob bibigay ko sa'yo. Hindi, bibigyan kita logic. Hanapin mo kung saan ka nagkakamali. Hanapin mo kung saan ka nagkukulang. Yun ngayon ang tapalan mo na butas. Sana maunang matapalan yung butas na yun bago maubos ang pondo mo. Kuha mo yun? Okay, brother. Okay, brother. Thank you. Follow-up question, brother. Yun lang, brother. Yun lang. Thank you, thank you. Thank you very much. Thank you po. Boss, okay ba na nakikipagsabayan ka sa presyo sa paligid mo? Bukod sa presyo, kailangan makipagsabayan ka rin sa customer service. Na ikaw yung pinaka-paborito ng customer mo. Para kahit itaas mo ng konti yung presyo mo, sa taas ng konti, kaysa sa kabila. Pero dahil sa convenience na nakukuha sa'yo, na hindi nila nakukuha sa kabila, tapos sa kabila, nabuburat sila, edi sa'yo na lang bibili kung konting barya lang naman ang pinagkaiba. Gets nyo yun? Ayun. Yan, sagot ko. Okay, next tayo. Brother, good morning. Taga saan ka? Good morning, brother. Taga saan ka? Brother, naalala mo ako. Ako yung nakaraan tumawag sa'yo nung morning. Yung Wala akong nag-pray nakikita sa screen ko, brother. Wala akong nakikita sa screen ko, so hindi ko maaalala yung mukha mo, sorry. Pero taga saan ka? Ako yung, kailan ba? Basta last week yata, na tumawag sa'yo about my business, then my work, then yung buntis yung asawa. Naalala kita. Oo, naalala kita. Okay, kamusta? Okay naman. Hindi, ibig Actually, sabihin, yung negosyo at yung employment mo, pati misis mo. Actually, yun nga nangyari. Nagparamdam yung negosyo, brother. Bagsak? 3 unit yung nasira nung nakaraan. So, kailangan namin ipa-repair yun. So, Yung pondo pa ba? focus muna sa twisting. Tapos, yun. Sa work. May pondo pa ba? May pondo pa. Wait lang, brother. Nasa country kasi ako. Sige. Bilis lang ng konti, brother. Limitado oras ko ngayon. Five, 4, 3. Wait lang, sir. Wala. Brother, maraming nakikinig eh. Sige po. Bilis lang ng konti kasi limitado oras ko, brother. Ulitin ko, may event ako mamaya. Limitado oras ko, kailangan ko, I need to get as many people's questions as possible. So, wag mo na akong pagantayin. Kung hindi kaya, baba mo na muna. Next time na lang. So, okay na, brother. Okay na ako. Okay, sige. Thank you. Next na muna tayo. Red Beliaza. Itong araw na to, hindi ito normal na araw. So, pagpasensyahan nyo nang medyo nagmamadali ako kasi matutulog ako, tapos may event ako mamaya. Maraming tao, lalo na mga negosyante, yung darating para makausap ako mamaya. Mahigit 50 tao yung darating mamaya, puro negosyante pa. So, mataas ang standard ng mga tao na yan, nakakahiya naman sa kanila if I will let them down dahil lang kulang ako sa tulog. Good morning, brother. Taga saan ka? Hello, brother. Taga Binyan. As always. Okay. Ano tanong mo? Eto, meron tayong kasabihan na loyalty turns into slavery. Ano ang mas mako-compare niya? Loyalty or faithfulness? Brother, hindi ko gets yung konsepto na kumuha ka ng dalawang konseptong alam mo namang positibo. Hindi mo na lang pagsabayin yung dalawa na yun. Sa akin, pagsabayin mo na lang. Walang sense na paghiwalayin yung dalawang bagay na positibo eh. Parang ano yan, diskarte o diploma? Ba't kailangan pang paghiwalayin kung pwede naman pagsabayin? Lakas o talino? Ba't kailangan paghiwalayin kung pwede naman pagsabayin? Halos hindi ka naman malalagay sa crossroad na kailangan mo pang pamili doon sa dalawa eh. Ba't di pagsabayin mo na lang? Get mo? Sabagay. Kasi meron kasing part na ang loyalty is na abuse. Pero halos hindi nila. naman malalagay sa brother, sa alanganin na mapapapili ka pa between loyalty at saka faithfulness.
Di ba? Mm. Kailan ka huling nalagay sa alanganing doon sa punto na kailangan mong mamili kung loyal ka ba o faithful ka? Sige nga. Pagdating Di ba? sa, Hirap sagutin. sabi natin, employment, Sige, bigyan mo akong detalye. Kung loyal ka ba o faithful ka? ang, yun nga yung tinatanong ko about the degree. Kasi, Sige, bigyan mo akong detalye. Mas madaling sa akin na makasagot sa'yo ng diretso kapag binigyan mo ako ng detalye. Versus, ano mo yun, running rough shot at the dark, na yung dalawang konseptong alam mo ng positibo, pwede naman pagsabay, pinaghihiwalay pa natin. Pag binigyan mo ako ng eksaktong senaryo, baka mas madali kita matutulungan. Sige, doon tayo. na for example, you've been loyal for the company for almost 10 years or more than. Tapos bigla silang pumili sila ng mga empleyado na kailangan tanggalin at napilitan nila. Even though na binigay mo naman lahat, nag-extra effort ka naman dun sa company, marami naman siguro naka-experience nun. Ano nangyari? Tinanggal ka? Parang gano'n. Hindi na importante yung loyalty at saka yung faithfulness mo sabay. Tinanggal ka na Diba? Hindi ka napunta sa crossroad. Ang nangyari, kay loyalty pa yan o faithfulness yan, hindi na importante. Ang bottom line, tinanggal ka na. Nakita mo? Claro. Wala ka naman magagawa pagka tinanggal ka na. Ang bottom line yan, simple, tinanggal ka na. Kahit ano pang loyal mo dyan, kahit ano pang faithful mo dyan, tinanggal ka na. So, hindi ka napunta sa crossroad kung saan kailangan mo mamili doon sa dalawa. See? Yeah, gets. Follow-up question, brother. Yes. Meron tayong based sa mga batang 90s. Bakit mas pinag-promote yung Juan Tamad kesa sa Pedro Masipag? Hindi ko alam ko ano ibig mo sabihin. Meron ka ba specific doon, brother? I mean, sinasabi nila palagi si Juan de la Cruz dahil ba sa karamihan ng Pilipino tamad. And hindi nila na highlights lalo yung mga trabaho ni Pedro. And naipopromote nila yung pagiging tamad ni Juan rather than pagiging masipag ni Pedro. Paano na po promote yung pagiging tamad ni Juan? Doon sa concept na pinopromote sa atin nung elementary tayo at high school na si Juan tamad at si Pedro hindi napapansin yung sinaga niya. And much more na-reflect dito sa society natin na kung saan makikita mo sa top 10 richest business tycoons dito sa Pilipinas is mas marami yung ibang lahi kumpara sa Pilipino. Nakikita mo yung point na bakit si Manny Villar lang ang nakakapasok doon sa pinakamayaman ng mga tao dito sa Pilipinas at mas marami yung check compared sa ating mga Pilipino dahil na Juan de la Cruz tayo. Hindi ko nagigets yung punto mo kung paano tamad yung ibang Pilipino at masipag yung ibang Pilipino at anong kinalaman nung kay Manny Villar at saka sa Machay. Hindi ko nagigets, brother. Be very specific. Ano talaga eksakto yung problema mo? Doon tayo sa problema mo, brother, para ma-resolve natin. Kasi wala namang pakinabang yung si Juan, tamad, si Pedro, masipag. Walang pakinabang yung pareha sa iyo eh. Doon tayo sa may pakinabang sa iyo, brother. Bakit mas mayaman na ibang lahi kumpara dito sa sarili naman natin Pilipinas? Hindi ko alam kung saan manukuha yung statistics na mas maraming ibang lahi na mas mayaman dito sa Pilipinas kaysa sa mga Pilipino. Hindi ko alam kung saan manukuha yung statistics nun. Si siblings, Henry C. Sabi na natin kapan ang Pilipino yung mga yan, brother. But so, hindi sila Pilipino. Hindi sila Pilipino. Nagtatagalog nga. Lahat tayo may kanya-kanya ethnicity. Yung iba galing ng Visayas, yung iba galing ng Mindanao, yung iba galing ng ibang bansa, pumasok dito sa Pilipinas. Tapos naging Pilipino sila. Hindi ba sila naturally born Filipino? Kasi nasa atin na both parents Filipino. Iyon ang immigrant mindset, brother. Ang immigrant mindset, talagang gusto talaga umalago ng buhay niyan.
Yun ang immigrant mindset. Nagaling sila sa sobrang hirap na lugar, nakalipat sila sa kabilang bansa. At ganoon din naman tayo mga Pilipino. Tingnan mo, yung mga Pilipino na nagsisipunta sa ibang bansa na babayaran ng mahal. Yung iba sa kanila nagsisiyaman pa. Immigrant mindset yun sinasabi mo, brother. Pero it doesn't necessarily follow na mas maraming ibang lahi ang mas mayaman kaysa sa mga Pilipino dito sa bansa natin. Wala akong nakitang ganong statistics kahit kailan, brother. Remember na ang Pilipino, 104 million tayo, 105. Somewhere around north of 100 million to 110 million Filipinos. Sa sobrang dami ng Pilipino, ilang piraso lang naman ng ibang lahi dito na sobrang yaman eh. Maraming mga Pilipino sobrang yaman, hindi lang natin alam kung gaano karami yaman dahil tagunga. Eh tingnan mo, ang atong angba kasama ba sa richest people? Pero alam mong bilyonaryo yung tao na yun. Merong mga tao nagsasabing bilyonaryo yan. Diba? Napakaraming politiko ang mga mayayaman, brother. Baka hindi mo lang alam na hindi sila nasasama ron dahil hindi nila kailangan masama sila ron sa listahan ng mga pinakamayayaman tao dahil tinatago nga ang yaman. Gets mo? Oo. So hindi ko alam kung saan nakuha yung konsepto at statistics na mas maraming ibang lahi ang mayaman sa Pilipinas kaysa sa mga Pilipino. Hindi ko alam yan. So anyway, yun tanong, brother, na meron talagang pakinabang sa'yo. Yun lang muna ang tanong ko, brother. Okay. Thank you very much, brother. Bye-bye. Thank you, brother. Ay, thank you. Ano to? Milo? Opo. Salamat. Sinabi sa akin. Oo, Milo nga ako eh. Ito, Milo ko isa. Sarap. Sinabi yan, Kari. Oo. Sinabi na sa akin. Milo. Pwede kong Sarap. may pinili niya. Oh, sige. Salamat ah. May nagbigay sa akin Milo dito. Hindi, meron ako. Ay, wala na pala. Wala. Oo, sige, thank you ah. May nagbigay sa akin ng Milo. May bibigay pa sa akin tubig. Sarap ng buhay ko. May basta na lang dumarating dito, nagbibigay ng biyaya. Asa na kayo, mga nagbibigay ng death threat sa akin? Ang dumarating sa akin dito, biyaya eh. Hindi naman bala eh. Inaantay ko yung mga bala nyo, mga putang ina nyo. Inaantay ko mga bala nyo. Ang dumarating sa akin dito, biyaya. Binigyan akong kape oh. Ay ano, hot choco, Milo daw. Tapos bibigyan pa akong tubig. Asa na mga putang ina, mga bala nyo, mga putang ina nyo? Wala! Wala! Nga. Puro buka nga. Tang ina nyo. Tang ina nyo talaga, mga bobo kayo. Ina nyo. Babanta ka na, hindi mo pagawin. Putang ina nyo. Tang ina nyo talaga, mga bobo talaga kayo. Bobo. Tang ina. Nakakapurat. Babantaan ka, hindi naman gagawin. Walang tao rito kanina. Ngayon, may tao na ngayon dito. Nagbigay pa sa akin ng Milo. Asan kayo ngayon? Asan ang bala nyo, mga poki ng ina nyo? Detret, kakaltukan daw ako. Thank you. Nagbigay pa ng tubig. Okay. So, wala tong isa. Okay, kung wala na masyadong marami aakyat, mag-end live na ako. Dalawa na lang yung nakapila rito eh. 38 minutes na eh. Kailangan ko muna matulog kasi may event ako mamaya. Sabi ko sa inyo, out of the usual na araw ito, kaya medyo nagmamadali ako ng operaso. Pagpasensyahan nyo na yung medyo rude na manner ko ngayon. Sinabi ko na sa inyo, meron akong lakad mamaya. Kaya naman kung bobo ko. Humarap ako sa mga tao. Personal pa naman yun. Tapos bumiyahin na malayo yung mga tao dahil ako nagpatakot sa kanila. Yung mga nagre-request na umakyat sa live, pagka in-add ko na kayo, umakyat na kayo sa live. Ito, Salvador. O, sige. Kayo yung nagre-request umakyat sa live eh. Tapos kapag inaakyat ko kayo sa live, hindi naman kayo maakyat. Hindi nyo ko na-confirm. Sarap. Milo. Salvador, wala pa din. Okay, next tayo. Renton. Sister company ng Wanton. May live event po ba mamaya? Oo, meron. Pero secret lang muna yung kung saan yung location kasi ang dami masyadong gustong umattend eh. Ang daming laman ng inbox ko, grabe. Sobra. Hindi ko ina-expect. Dapat yata i-delete ko na yung post na yun. Ilang araw lang naman yun. Idol, nakakabilib ka. Educational background ko. Wala akong pinag-aralan. Undergraduate ng engineering, first year, first sem lang. Undergraduate ng engineering, first year, first sem. Hans. Sige. Pangalawang pag-aataw na to, Hans, ha? Pag di ka pa rin umakyat, end ko na yung live. Ayun, okay. Ayos.
Good morning, Hans. Taga saan ka, brother? Nasa ano ako eh. Nasa Pasig ako ngayon. Umuwi ako. Kasi, kapit bahay. Okay. Ano tanong mo? Mabilis lang to brother kasi limitado lang oras sa kakasabi nyo lang. Di tatlo akong tanong brother. Sige, go. Ano lang to? Gusto ko lang malaman ano yung unang tanong ko pala brother. Ang tanong ko lang, may sinabi ba sa Bible na gumawa ng sariling religion? Kasi, Sariling ano? But may sinabi ba sa Bible? Sinabi sa Bible na pwede gumawa ng sariling religion o sariling paniniwala. Kasi marami-rami tayong religious kasi sa ibang pananaw nila. Ganda ng tanong mo. Pwede bang gumawa ng sariling paniniwala? Tungkol sa bagay ng kaligtasan at tungkol sa bagay ng Panginoon, hindi. Sa bagay ng kaligtasan at sa bagay ng Panginoon, ang magpapakilala tungkol sa bagay ng Panginoon, ang pagpapakilala tungkol sa bagay ng mga tao, ang mga tao. Ang magpapakilala tungkol sa mga bagay ng Panginoon, ang Panginoon. So siya lang yung may karapatan na magbigay ng paniniwala tungkol sa sarili niya. Kasi siya yung sasampalatayanan eh. So, sino ba dapat yung gumawa ng paniniwalaan, ng impormasyon na sasampalatayanan ng mga tao? Yung sasampalatayanan. Siya dapat na Diyos, yung dapat gumawa ng mga bagay na paniniwalaan nating mga tao. Kasi kung hindi siya gagawa nun at tayo-tayo lang mag-iimbentuhan lang sa isa't isa, ayan, ganyan talaga mangyayari. Tignan mo, katulad ng dami ng religion ngayon, nag-imbentuhan lang sila. Diba? Ang dami-dami niyan mga nag-invento lang, mga shagade shapop, yung mga nag-i-speaking in tongues. Tignan mo, inimbento lang nila yung speaking in tongues nila eh. Kasi yung nababasa kong speaking in tongues sa Biblia, may interpreter. Yung isang pagkakataon na walang physical human being na interpreter, ang nag-interpret yung Espiritu Santo ng Diyos. Merong interpreter pa lang, nag-i-speaking in tongues. So hindi siya shagadi po. Hindi siya ganun. Hindi ganun. Na walang nakakaunawa, walang nakakaintindi kung ano ibig sabihin ng mga pinagsasabi nyo. Walang ganun sa Biblia. Wala akong nabasang ganun sa Biblia. Kahit balik-baliktarin mo, wala ka mababasa sa Biblia na inutos ng Diyos na mag-speaking in tongues ka tapos dapat walang nakakaintindi katulad ng mga putang inang yan. Yun. Yan, inimbento na lang ng mga tao yan eh. Bakit nagkakaroon ng mga ganyang invento ng mga tao? Kasi greedy nga kasi ang mga tao dahil sa pera. Kaya naglalagay sila ng mga ganyang wala kakwenta-kwentang basurang mga seremonya para kunin lang yung pera ninyo. Tingnan mo, karamihan ang common denominator ng mga ganyang klase ng mga pastor na nag-iimbento ng kung anong kaletsehang mga aral. Tignan mo, ang takaw sa pera. Ang takaw sa pera, yun ang mapapansin mo eh. Sino, pansinin mo, akong influencer, pwede naman akong maging matakaw sa pera eh. Bakit pwede ako maging matakaw sa pera? Dahil hindi naman ako religious leader eh. Pero tingnan mo, nagpapa-event ako libre. Ba't ako nagpapa-event ng libre? Itong mga pastor na to, walang libre. Walang konting kibot sa kanilang libre. Lahat may bayad, lahat 10%. Ako, diretsahan, yung dahilan kung bakit nagsisidami yung mga religion kasi iba-iba kasi ang iba-iba ang intensyon ng mga tao sa pangangaral sa mga tao rin. Iba-iba. Yung iba, kampi-kampi. Nakasulat naman sa Biblia. Sinulat ni Pablo yan eh. Yung iba, pinakangaral si Kristo sa kampi-kampi. Yung iba, pinapangaral si Kristo dahil sa salapi. Yung iba, pinapangaral si Kristo dahil sa mabuting kalooban. Iba-iba talaga intensyon. So magkakaiba-iba talaga. Pati mga aral lang mga yan. Depende sa kung ano intensyon nila. Pag ang intensyon nila, magkampi-kampi, magpaparami ng miyembro yan. Sobrang daming miyembro para pagka napaaway sila, kuyog. Meron namang mga iba na parang, alam mo yun, ang dahilan kung bakit sila nagre-religion para magparami ng pera. So maririnig mo sa mga aral nila, puro pera. Walang kamatayang kape pera. Tapos yung mga tao naman na nangangaral ng mabuting kalooban, alam mo, maririnig mo, hindi puro pera yun. Hindi puro pera. Tingnan mo kapal ng Biblia, hindi mo puro pera nakasulat dyan eh. Sa dami ng pinangaral nila, pera lang. Pera. Yun ang sagot ko ron. Hindi tayo pwedeng gumawa ng sarili nating paniniwala. Ang magbibigay ng paniniwala sa atin dapat ang Diyos. Ano ibig sabihin? Ang Diyos nagpasulat ng mga libro. Bahala ka na lang kung Biblia o Quran, kung ano man ang pinaniniwalaan mo. Kaya nga sinasabi ko, paulit-ulit sa inyo, kung ano man yung religion mo, may sinulat na libro tungkol dyan, basahin mo yung lumang libro. Pag wala ron sa lumang libro, alam mo nag-iimbento ng bago yung putang inang nangangaral kung sino man yan.
Yun ang sagot ko ron. Follow-up question, brother. Pangalawang tanong ko, brother. Ito naman. Brother, tanong ko lang. Masama ba ang maging sobra sa lahat ng bagay? Sobra sa ganito, ganyan. Mapagbigay. Lahat ng bagay na sobrang masama, brother. Lahat ng bagay na sobrang masama. Everything in excess is bad. Ngayon, nagkakatalo na lang kung madadamage ka ba nung masama na yun o hindi. Sobra na. Kasi tinan mo, pag nasobrahan ka halimbawa sa pera, sobra ka sa pera. Diba? Pag sobra ka sa pera, mapapansin mo na kung ano nangyayari. Isinusugal ang pera, ipinambababae ang pera, gumagawa ng katarantaduhan gamit ang pera. Pero tignan mo, kahit gaano karami yung pera mo, pero sapat sa'yo yung pera, iniipon, nilalagay sa bangko para in case of emergency, magkaroon ka ng sakit, kahit pa paano may pantuwang ka. Hindi mo masasabing sobra-sobra yung pera na yun na nandun sa bangko. Kasi for emergency purpose yun eh. Tapos yung iba pang sobra bukod dun, itinutulong mo na sa kapwa-tao mo na nakakapagpakain ka ng kapwa-tao mo o nakakagawa ka ng kahit na ano, napapakinabangan ng kapwa-tao mo. Hindi mo ngayon masasabing sobra pera ng tao na yun. Yung pera niya sumasapat para sa kanya sa pangangailangan din ng iba at sa pangangailangan ng kung sino mang humingi ng tulong sa kanya. Yun. Pero alam mo na pag sobra na makikita mo yun, nakakasama na sobra eh. Lahat ng sobra nakakasama. Kaya tinan mo, pag dumami pera ng mga tao tapos sobra-sobra na, alam mo sobra-sobra pera ng tao pagka tarantado na yung kagaguhan na yung ginagawa niya sa pera eh. Alam mo na sobra na. Ay, sukat puta, nagmamaneho ka, 'di ba? Iganyan-ganyan mo ngayon yung yung video-video ka ngayon. Ang gago, alam mo na sobra ka sa pera no pagka ganun ka na. 'Di ba? Lakad-lakad ka, 'di ba? Tapos yabang-yabang ka. Alam mo na sobra ka na sa pera pagka ganun ka, umakyat na sa ulo mo yung pera mo. Alam mo na sobra na 'yan. Bakit? Yung simpleng konsepto 'di ba? Supposed to be habang tumatayog ka, natututo ka yumuko. Habang tumatayog ka, lalo ka yumayabang eh. Alam mo na, sobra ka na sa pera, pagka ganyan ka, umaakit na sa ulo mo yung pera mo. Yun ang masasabi ko ron. Lahat ng bagay na sobra masama, brother. Kahit nga tubig hindi mo iniisip na makakasama para sa'yo. Pag sumobra tubig, tinan mo, lunod ka. Pag may sakit ka sa kidney, hindi ka pwedeng inom ng tubig. Hindi pwede. May sapat na bilang lang ng dami ng tubig na pwede mong inumin. Follow-up question, brother. Last question na lang to, brother. Brother, meron ako sitwasyon kasi hindi ko maintindihan sa kapwa sa trabaho. Kaso ayoko na talagang pansinin. Kaso yung nakakabubulol ako. Kasi, ano lang siya ng term nito. Hindi ba nakakainis? Ano yun? Nakakainis na siya eh. Kaso, sabagay toxic din kasi sa coworker ko. Ako kasi brother, sa lahat kasi ng coworker ko, ako na lang yung parang walang partner. Sabi ko naman sa kanya, hindi ako interesado maghanap ng karelasyon kasi may goal ako sa buhay. Sabi ko, tandaan mo na, ba't hindi ka pa nag-a? So, wala naman kasi pakialam may sarili akong buhay. Isa kasi paulit-ulit na lang, every day, every week, every year na lang lago. Hindi na lang question. Kamag-anak mo yan o katrabaho mo? Kamag-anak mo yan katrabaho mo? Katrabaho. Minsan, kamag-anak ko. Para-para na lang sila, nakakatoxic na din sila. Okay. Kasi yung problema, pag regular mo nakikita eh. Yung problema, pag regular mo nakikita. Sa akin kasi medyo rude ako sa ganyan eh. Oo, medyo rude ako sa ganyan. Well, ang tanda mo na, wala ka pa rin asawa. Putang ina mo, ikaw nga, ang taba mo, pinakialaman ko ba? Masama ugali ko sa mga putang ina yung nakikialam ko sa buhay ko eh. Sa ayoko pa mag-asawa, yung papakialam mo. Diba? Sa ayoko pa mag-asawa eh. Malay mo, bakla pala ako. Medyo malabo nga lang yun. Pero malay mo. Diba? Pero sa akin, bottom line, putang ina mo, pinakikialaman ba kita? Diba? Pakikialaman mo ko. Kung nagtatanong ka lang sa akin, sige, sasagutin kita. Pero paulit-ulitin mo ko dyan, hindi na pagtatanong na, pakikialam na yan.
Diba, Mga wala ba? program yun. Wala pang binibigay ang Diyos eh. Waiting pa ako eh. Baka nabigyan na ako, hindi ko lang napansin. Lumampas lang, ganun. Ewan ko. Parang kasi, Hindi ko alam. Pero, hindi ko masagot eh. Tangina mo eh, ba't pa kasi nakikialam ka? Di ba? Ganun. sabi ko, Oo. yun yung ba? Nakakabit. Wala talaga eh. Wala eh. Tangina, lahat ng lumalapit sa akin babae, boba eh. Nakakainis eh. Yung alam mo yung parang kapag romantically inclined yung lapit, hindi naman lahat ng babaeng lumalapit na literal lahat ng babae. Because yung mga romantically inclined yung lapit, ganun. Boba eh, takot senta mo ako ng bubus mo. Takot hindi kita makikita ang panghabang buhay na makakasama. Ulul ka. Sinenda mo ako ng bubus mo, tanga ka eh. 'Di ba? Senda mo ako ng pepe mo, ganun. Tapos wala naman tayong usapan tungkol diyan, basta lang out of nowhere. Basta na lang lumitaw yung bubus mo sa inbox ko. 'Di ba? May mga ganyan guys, hindi nyo alam. Pag influencer ka, merong ganun. Oh, at least ngayon naintindihan nyo na. Ang hirap kaya magtiis kapag influencer ka, putang ina. Kasi minsan makinis pa yung pepe, putang inang yan. Kinis ang pepe mo. Sabi ko na sa isip ko, syempre, hindi mo na pwede sagutin ng ganun yun. Wala, ang sagot ko lang, salamat po sa pagmamahal at suporta. Hindi, wala eh. Putang ina eh. Di ba? Pagka kinana mo yun, malay mo ba, baka putang ina, trap pala sa iyo ng mga siraulo yan at hindi pala totoong babae yun at nakuha lang pala sa kung saan mang, di ba, screenshot lang pala ng Pornhub yun tapos sinend sa'yo. Di ba? Hirap eh. Ang hirap pagtiwala sa mga tao eh. Lalo na bait yun eh. Di ba? Pain yun eh. Pain eh. Pinapainan ka tapos yung pain in relation pa sa animal instinct mo. Eh putang ina, delikado yan. Delikado yan. Di ba, sana kung nakikipag-chat-chat ka sa akin, gano'n, kwento-kwentuhan tayo tungkol sa weather, gano'n, rocket science, di ba, astrophysics, okay yan, solve tayo dyan. Kwentuhan tayo dyan, okay yan, babae ka, ayos, matalino, di ba? Kwentuhan, masarap pa kwentuhan, ayos, good, na-entertain ako. Pero tangina, out of nowhere, senda mo akong pepe mo, tangina, hindi ko naman hinihingi sa'yo yan. Di ba? Ano yan, ba't nagkaganyan? Di ba? Ano, freebies yan, gano'n? Ay, ang bait-bait mo naman, Chester. Sige, sasendan kita ng picture ng pepe ko. Tangina ng lala, di ba? Putang ina, di ba? Ang hirap kaya mag-influencer ko, alam nyo lang. Ang hirap mag-influencer ko, alam nyo lang. Just so you know, ang hirap mag-influencer. Kaya nga naintindihan ko yung iba, paano yung ibang influencer, ginagamit nila sa katarantado niya yung influensya nila eh. Ang daling ma-wash out eh. Ang dali, puta. Biro mo na nakaraang pangangampanya ng ano tawag dito? Pagsasubmit ng form for candidacy. Ang daming nangungulit sa akin, willing to fund pa. Gusto ko pondohan para kumandidato daw ika. Oo, hindi ayoko kita. Hindi ako interesado. Hindi talaga ako nagsabi ng. Hindi ako interesado sa politika. Putang na paulit-ulit na tayo diyan. Hindi ako interesado sa politika. Pero may perang binabato sa akin ng mga tao. Sa sugal lang, pinakamalaki offer sa akin, 1.7 million eh. O, tapos wala akong kailangan gawin bukod sa ikakabit ko lang dahil sa ganito, Chester, ikakabit mo lang yung pin. Yung ano tawag dito? Yung link sa comment section. Sabi ko, paano kayo kikita ron pagka ganun lalagay lang yung link doon? Kami nang bahala ron. Sabi ko, hindi putang ina mo. Kailangan maintindihan ko yan. Kayo lang nagkakaintindihan, tapos ako mukhang tanga. Nagkabit ako ng ganyan dyan sa comment section ko. Sabi ko, paano yun? Hindi po promote ko kayo. Hindi ka, kahit hindi mo na i-promote yung sugal. Sabihin mo pa sa mga tao, huwag silang magsugal. Basta kabit mo lang doon sa baba. Tangina, putang ina. Sabi ko, good deal yun ah. Good deal. Putang inang yan. Teka muna. Teka. Sabi ko ako. Teka, good deal yun ah. So, kakabit ko yung link ng sugal sa baba ng comment section. Tapos, 1.7 million bibigay nyo sa akin isang buwan. Paano kayo kikita doon? Kasi, huwag tayo maglokohan. Kailangan nyo makabawi sa 1.7 million na binigay nyo sa akin. Huwag tayo mag-ululan. Nagnenegosyo rin ako, naiintindihan ko yung ganyan. Ano ko, tanga? Kasi Chester, ganito yan. Sabi ganun. You have enough credibility for people to check the link dahil lang ikinabit mo dun sa comment section. Alam ko na yan. Okay, alam. Let me translate that. Sabi ko gano'n. Magtropa naman tayo. Huwag isasama loob. Sabi ko gano'n. Let me translate that. So, ibig mo ba sabihin, gusto mong sirain ko yung reputasyon na pinilit kong buuin para lang sa 1.7 million. Bakit? Kasi, nakakabit ko yung link dun sa baba. Tapos, wawasakin ako ngayon ng mga tao dahil nagpo-promote na ako ng sugal. Ganun ba ibig yung sabihin? Kakalat lalo video eh.
Bakit ko balat? Kasi nga nagpo-promote na ako ng sugal. Hindi dahil nagme-make sense yung mga bagay na sinasabi ko, kundi dahil nagpo-promote na ako ng sugal. Eh sabi ko kako, ipagpatawad nyo na. Magtutropa tayo, pagpasensyahan nyo na muna, not today. Yun yung sagot ko. And that's another term for, yun, huwag tayong mag-away, magkakaibigan tayo, hindi ko lang maipopromote yung pagsusugal, kasi kahit pa sabi mong huwag ipopromote at sabi mong huwag magsugal, nasa comment section mo pa rin eh. Ano tayo, naglolokohan? Diba, tatanggap pa rin ako ng pera galing sa inyo eh. Eh, sabi ko kako, pagpasensyahan nyo na, hindi ako interesado sa ganung klase ng transaction. Siguro sa ibang transaction na lang mag-usap tayo. Kasi, mga kaibigan ko itong mga to eh. So, ayoko naman barahin na putang ina mo, di ba? Mga kaibigan ko eh. So, naghihinay-hinay din ako kasi may mga pagkakataon kasi, may mga ibang bagay na alam mo, nag-e-enjoy akong kakwentuhan din sila. Diretso, nag-e-enjoy din ako. Masarap kakwentuhan yung mga tao, matatalino mga tao, ang dami nilang pera eh. Yun ang napapansin ko eh, pag ang tao dumadami pera, hindi naman automatic na tumatalino, pero merong mga iba sa kanila tumatalino talaga, katulad nitong tropa kong dating bobo eh. Nung nagkaroon na sobrang daming pera, galing nga lang sa masama, tumalino. Saan, umutak ka naman, masarap-sarap ka ng kakwentuhan ngayon ah. Natutubako pa kami. Natutubako pa kami ng tropa eh. Sabi ko, pero ngayon nga lang, dahil nga dun sa hindi nga ako interesado eh. So sabi ko, I need to politely decline the offer. Polite, magalang na, pasensya na, ipagpatawad nyo na. Ibang transaction na lang. Kung meron kayong ibang transaction na gusto nyong, di ba, i-promote ko, tapos maayos naman yung transaction, siguro baka mapagbigyan doon sa ibang transaction na yun. Pero tungkol sa sugal, pasensya na kayo. Masisira ako eh. Pero bukod doon sa masisira ako, masisira audience ko, nakakaawa na may mga tao. Nagtitiwala sa akin mga tao, parang tinulok sa bang yung mga tao, di ba? Ayoko, pasensya na. Kahit magkano pa yung offers mo sa akin, hindi ako tatanggap. Pagpasensya nyo. Politiko, lalo, ang putang ina, halos kulang 10 minuto. Sorry, mga tropa. Balik ko kayo. Mga tropa. Alam mo, masarap sila katubakuhan, mga politiko, masarap kakwentuhan yung mga yan eh. Ang problema nga lang, nung nare-request sa iba, promote ko sila, pero halos 10 milyon. 8. Sabi ko, ba't si Diwata? Ay, putang ina. Sorry. Tangina. Erase. Wala kayo narinig. Ang laki ng offer eh. Ang laki ng offer sa akin. Very tempting. Oo, sobra. Eh, ito nga lang. Sabi ko ako, diretsuhin nyo ako. Ang bayad dyan sa posisyon na yan, kapag ka nahalal ka, ayoko sabihin mo eksakto magkano. Basta maliit lang. Definitely, hindi ka aabot ng 8 billion. 8 milyon. Hindi ka aabot ng 8 milyon. Hindi ka aabot ng 8 milyon. Sabi ko ako, paano nyo babawiin yung pera? Ang sagot sa akin, ay, sister, alam naman yung SOP na yun eh. Di ba? Takin na nyo talaga. Takin na nyo. Sorry, sabi ko ako, I don't want to be a part of that. Alam mo, nagkakaintindihan tayo dyan. Magtatropa tayo. Sigurado, nanonood sa akin yung iba rito eh. Doon nakaraan nga, isa na. Doon nakaraan yung isa nanonood eh. Sabi ko Rod, tutropa tayo ha. Magkakatubako tayo ha. Magkakasama tayo. Kainuman tayo paminsan-minsan ha. Wala naman ako sinabing pangalan ninyo eh. Di ba? Wala ako sinabing pangalan ninyo. Wala ako sinabing posisyon. Wala ako sinabing kahit na ano. Basta sinabi ko lang kung magkano yung offer sa akin. Pero di ko naman sinabi kung sino yung nag-o-offer eh. Di ba? So, goods tayo ha. Malinis tayo ha. Tayo, magtutropa tayo. Nagkakaintindihan na tayo dyan. Pero kaya ka na sabi ko, mamamatay na ako, di na ako tatanggap ng pera galing sa masama, puta. Ulit-ulit na lang tayo dyan eh. Ulit-ulit na, ayoko na ng pera masama, putang ina. Pagbigyan nyo naman ako magbagong buhay, putang ina nyo naman, para kayong mga gago eh, di ba? Pagbigyan nyo ako magbagong buhay. Gusto ko lang maging mabuting tao. Bigyan nyo na lang sa akin yun, mamamatay na ako eh. Bigyan nyo na lang sa akin yun. Konti na lang yung buhay na meron ako eh. Diba? Pagbigyan nyo na ako makapagbagong buhay, baka sakali, dahil sa lahat ng katarataduhan ko, na alam nyo rin naman yung iba ron, baka sakaling may pag-asa pa ako sa kabilang buhay. Babagong buhay na ako, pagbigyan nyo na ako. Hindi naman ako nagpapangalan sa inyo eh. Alam niyo naman yan eh. Tangina, nagkakaintindihan naman tayo eh. Pag nag-uusap tayo, tinuturo ko rin naman kayo mga korap kayo mga putang ina niyo eh, 'di ba? Pag tayo na lang 'yun, dinuduro ko kayo, alam niyo na 'yun. Pero pag social media, hindi ko na binabanggit yung mga pangalan niyo dahil alam naman ng lahat ng mga tao, lahat ng politiko korap kahit ano pang panig mo. Kay Marcos yan, Duterte yan. Pare-parehas lang sila. Pare-parehas lang nakakakuha ng pera yan. Nagkakatalo na lang kung gaano karaming damage yung nagagawa versus gaano karaming, 'di ba, magagandang proyekto yung nagagawa. 'Di ba? Ganun lang 'yun eh. Pare-parehas lang naman. Huwag tayo maglokohan. Lahat ng politiko tumatanggap ng pera galing sa taong bayan. Ano ba naman? Hindi niyo pa ba naman alam 'yun? May SOP.
Alam na ng halos lahat ng Pilipino yun. Alam na ng halos lahat ng Pilipino SOP. From 20% nga, ilangat pa ng 40%. Ang putang ina talaga. Sabi ko, putang ina nyo talaga. Tulungan nyo naman yung taong bayan. Para kayong gago eh. Lahat na lang kayo nagsisiyaman pagpasok nyo ng politika eh. Diba? Maging tapat naman kayo. Putang ina nyo naman eh. Diba? Laban ka na kasi. Sana Hindi nga maging ako pakalaban ba naman eh. sa Hindi ko kapwa kailangan ng Pilipino. politika eh. Para kayong gago eh. Sapat ng putang ina nito eh. Ano, popondahan mo pangampanya ko. Kampal ko na sa'yo pera mo. Hindi ako interesado sa pera ng mga politiko. Maliban na siguro kung politiko ka, bibisita ka sa akin dito, kakain ka sinigang, ayos lang. Kumain ka na sinigang, eh, pinaghanap buhayan namin yung sinigang na yan, eh, di ba? Pero babayaran mo ako, papromote kita, papasa ko dyan, pasensya ka na. Hindi ko gagamitin yung influensyang ipinagkatiwala sa akin ng mga tao para itulak sa baki ng mga tao. Ayoko, kayo na lang, pasensya na kayo. Sorry hindi ko talaga matatanggap eh. May alam mo, talino itong mga putang ng politiko na ito eh. Nagkaguntuhan kami nito nakaraan lang. Yung nakalive ka. Ang putang ina mo nakalive pala ako. Hindi, wala ko naman akong pinapangalan eh. Wala akong pangalan. Wala akong binibigyan ng pangalan. Nag-iingat ako. Dahan-dahan ako. Sabi, takina talaga. Sabi ganito. Alam mo, Chester, yan eh. Upo pa siya ng maayos. Tumaw kasi. Upo siya ng maayos. Sabi, alam mo, ganito yung Chester eh. Siyempre, di ba, may mga politiko talagang malaki damage siya nagagawa. Eh, yung sa amin naman, very minimal lang eh. Diba? Sa atin, very minimal lang. SOP lang eh, diba? Tapos, nabibigay naman sa mga tao para sa mga tao eh. Pero, one way or the other, Chester, kailangan mo mag-promote ng politiko na palagay mo makakabuti para sa taong bayan. Nako. Oo, tangina mo. Doon ako dinali. Tangina, gag. Sabi ko, putang ina mo talagang hayop ka talaga. Putang ina mo talaga. Nako. Sabi ko, alam mo kayo mga putang ina yung politiko, ang gagaling yung magtahi ng salita. Ano? Eh, malas nyo, mas magaling ako magtahi ng salita kaysa sa inyo. Kaya nga nagpapaturo kayo sa akin, eh, di ba? Kaya nga ayoko kayong turuan, eh, di ba? Yung isa, tangina, willing to pay, 1 million pa eh. Tuturuan ko daw yung anak niya, hindi siya. Yung anak niya kung paano mag-public speaking. So, ayoko ka ako, tangina, kayo eh, alam nyo naman yan eh. Oo, diretso lang. Yung tropa naman kami. Lahat tayo. Ako, sila, yung mga politiko, ordinaryong taong bayan, religious people, lahat tayo may kanya-kanyang baho. Na, nagkakaintindi na tayo doon, ano? Lahat tayo may kanya-kanyang baho. Lahat tayo may kanya-kanyang katarantaduhan. Lahat tayo may kanya-kanyang kagaguhan. Lahat tayo may kanya-kanyang kasinungalingan. Lahat tayo. Oh, eh, pagka dinuduro nila ako ng ganon, eh, dinuduro din naman nila ako ng mga dating gawi ko eh. Oh, sa akin sila nagsisilapit doon sa mga problema nila eh. Ganun lang naman yun eh. Eh ako naman nagbabagong buhay na. So yung mga dating bagay na ginagawa ko dati, hindi ko na ginagawa ngayon. Hindi mabuti. Pipilit ako na maging mabuting tao. Pwede mo sabihin baka nagpapanggap na maging mabuting tao. Kasi yung sa umpisa magpapanggap ka lang eh. Sa umpisa ipokrito ka lang eh. Hanggang makabit mo sa sistema mo, tapos saka magiging totoo. Sana talaga matanggap ako ng Diyos sa langit. Utang na yun ang ultimate success para sa akin. Ibig sabihin mo, panggap-panggap. Kailangan mo talaga magpanggap para masanay ka eh. Sa umpisa ka-ipokritohan lang eh. Ganun yung sa umpisa sa ka-ipokritohan lang. Yung alam mo yung, diba, nakikita nyo naman, diba, nung nakaraan, nagsuot-suot pa ako ng sapatos. Diba, tapos sabi ko, magja-jogging na ako. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako nakakapag-jogging. Putang inang yan. Ang ginawa ko, lumangoy-langoy na lang ako. Di rin lang naman gumagana, takbo-takbo. Di, langoy-langoy na lang, gapang-gapang na lang. Diba? Ganun. At least ginagawa ko ng paraan yung katawan ko. Kahit sabihin mo medyo ipokrito talaga, pansamantala. Ganun talaga kasi itong Milo na iniinom ko, madaming asukal din naman ito eh, 'di ba? O pero at least lumalungoy-langoy ako, 'di ba? Papanggap hanggang maging totoo na. Yun ang target to sa pagpapanggap na yun, dapat maging totoo. Kasi yun yung parang alam mo yung bagsakan na, 'di ba? Yung ngayon, hindi ako makapag-jogging, swimming lang muna, ganon. Lakan tiyan ko eh. Alam mo, tamad talaga ako eh, di ba? O di, ginawa ko na lang, dinugas ko na lang doon sa swimming na yun. Diba? O mamaya, magsiswimming na naman kami kasi may event kami, ma'am. Ay, putang ina mo. Alam, 1 oras na, napasarap ang putang ina. Napasarap. Nakalimutan ko na rin kung ano yung tanong mo eh. May event pala ako mamaya, putang. Okay na mo na yun. Nasagot na. Okay, sige. Maraming salamat, brother. I love you all. Bye-bye, Pilipinas. See you later. Yung mga pupunta mamaya, magkita kita tayo mamaya. Yung mga hindi makakarating, next time na lang kayo. Bye-bye.
Ba't may acid reflux pa rin? Wala namang caffeine itong Milo.